Sofia Vergara's point of view. Sofia Vergara! Abay, gumising ka ng bata ka. Kanina pang tumitilaw kang mga manok, pero hanggang ngayon tulog ka pa rin. Kapag nagbigay ng ayuda ang barangay, talagang wala kang mapapala dahil tanghali ka nang gumising. Agad akong napasimangot dahil sa sigaw mula sa aking kwarto. Paniguradong si mama na naman yun. Kung makasigaw, akala mo katapusan na ng mundo. Opo, lalabas na po. Sigaw ko pabalik at inayos ang buhok ko. Bumangon ako mula sa kama at nag-inat ng katawan. Araw ng Sabado ngayon kaya't wala akong pasok. Bala ko nga sana na tanghali ng gumising. Pero ang ina ko masyadong maingay. Kaya't kahit walang pasok sa trabaho, kailangan kong agahan ang gising. Siguro nagpuyat ka na naman kanunood dyan sa mga Koreano ano? Ano? Diyos ko miyo naman, Sofia! Napasimangot ako ng agad na sermon ni mama ang bumungad sa akin nang makalabas ako sa kwarto. Nasa kusina na kasi silang lahat ngayon at ako na lang ang hinihintay. 7:00 pa lamang ng umaga pero para kay mama ay tanghali na ang lagay na ito. Mama naman, wala naman pong masama sa pinanonood ko. Isa pa wala naman po akong pasok sa trabaho ngayon, kaya sinulit ko na kagabi. Pangangatwiran ko. Nangangatwiran ka pa talagang bata ka ha? Umupo ka na lang at kumain ka na. Utos ni mama kaya agad akong naupo sa tabi ni Kuya Sandro. Kuya, turuan mo ako magmotor. Sabi ko kay Kuya Sandro. Anong motor? Hindi ka nga marunong magbisikleta tapos gusto mong turuan kita magmotor? Matuto ka munang magbalance ng bisikleta bago ang motor. Sabi ni Kuya Sandro. May bike ako ate. Gusto mo bang subukan? Sabat ng bunso naming kapatid na si Steve. Kaya ba ako ng bike mo, Steve, ha? Sarkastiko kong tanong. Bakit? Mukha ka namang 14 years old kaya pwede sa yung bike ko. Sabi ni Steve kaya't nahampas ko siya sa braso. Aray, mama, si Ate Sofia hinahampas na naman ako. Haya na naman kayo sa awayan nyo. Kumain na nga lang kayong lahat at baka lumamig na yung pagkain. Utos ni mama. Napasimangot ako at sinamaan ng tingin si Steve. Nag-iisang babae ako sa aming magkakapatid, kaya't palagi nila akong binubuli. Si Kuya Sandro ay isang pulis at 28 years old na. Samantalang ako naman ay isang guro at 23 years old na ako. Si Steve ay 16 years old pa lang at nag-aaral ng high school. Sandro, kailan mo ba ako bibigyan ng anak? Abay lahat ng kaklase ko noon ay may mga apo na. Ako na lang ang wala ah. Biglang sabi ni Papa kaya't lihim akong natawa. Papa, ako na naman ang nakita nyo. Etong si Sophia na lang ang kulitin nyo na magkaroon ng anak. Wala pa sa isip kong pagkakaroon ng pamilya. Sagot ni Kuya Sandro. Hindi po pwede itong si Sophia. Abay dadaan muna sa kamay kong mandiligaw rito sa ate nyo. Mas lalong hindi pwedeng itong si Steve. Bata pa siya. May gatas pa nga ito sa labi. Sagot ni Papa. Papa! Sabay naming sigaw ni Steve. 23 years old na ako pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nagkakaroon ng boyfriend dahil masyadong bantay sarado ang pamilya ko. Kahit nga meron na akong regular na trabaho ay wala pa rin nagtatangkang manligaw sa akin dahil na rin sa takot nila sa pamilya ko. Ikaw ba namang may ama na dating sundalo at kuya na pulis? Huwag niyo na muna akong kulitin sa mga ganyang bagay, Papa. Magsasabi naman po ako sa inyo kung sakaling gusto ko na mag-asawa. Sabi ni Kuya Sandro. Papa, sigurado bakla yan si Kuya Sandro. Kaya hanggang ngayon wala pa ring asawa o girlfriend. Tumatawa kong sabi. Manahin ka nga riyan, Sophia. Baka gusto mong i-delete ko lahat ng lesson plan mo sa laptop mo. Baka nakakalimutan mong alam kong password mo. Pananakot ni Kuya Sandro. Papa, si Kuya Sandro oh. Sigaw ko. Sinabi ng tigilan niyo yung awayan niyo eh. Ang aga-aga pa para magbangayang kayo. Daig niyo pa yung mga aso't pusa sa ginagawa niyo. Sabat ni Mama. Agad kaming natahimik dahil sa sinabi ni Mama. Hanggang sa matapos kaming kumain ay wala nang nagsalita. Nakakatakot kasi si Mama kapag nagalit. Kuya,
Turuan mo na kasi ako magmotor. Please? Ayaw mo ba akong turuan? Kapag marunong na ako, hindi ko na kailangang magpahatid sa'yo sa school. Hindi ko na maaabala pang mahalaga mong oras. Pangulit ko. Tumigil ka nga riyan, Sophia. Kahit anong gawin mo, hindi pa rin kita tuturuan. Paano kapag natuto ka? Baka kung saan ka pa mapunta. Sagot ni Kuya Sandro. Grabe ka naman sa akin. Masama na bang matutong magmotor ngayon? At matanda na rin naman ako kaya't pwede ko nang gawin lahat ng gusto ko. Pangangatwiran ko. Ay, ang gulo mo. Lumabas ka nga sa kwarto ko't baka hindi kita matansya. Sigaw ni Kuya Sandro. Di wow, kalbo. Inis kong sabi at nagdadabog na lumabas ang kanyang kwarto. Dumiretso ako sa sala ngunit naabutan ko na sumasagot ng assignment si Steve. Ate, turuan mo nga ako dito sa math. Sabi ni Steve. Wala akong naririnig. Sabi ko at lumabas ng sala. Ang damot mo talaga. Pangit na gurang. Sigaw ni Steve ngunit hindi ko na lang yun pinansin. Naglalakad ako sa gilid ng kalsada. Bala kong pumunta sa bahay ng kaibigan ko / co-teacher ko na si Aliyah. Paniguradong nanonood din yun ng K-drama kaya't makikinood na lang din ako. Tatawid na sana ako ng kalsada ngunit hindi ko alam na may kotse pala sa dadaanan. Narinig ko nila ang malakas na busina ng kotse kaya't agad akong napaupo sa kalsada. Hoy! Bastos na driver! Sigaw ko ngunit nagdire-diretso lang ang kotse. Napahilot ako sa aking balakang dahil sumasakit yon. Masyado kasing nabigla ang pagkakabagsak ko kaya't malamang isasakit talaga ang balakang ko. Buisit na driver yun ah. Di man lang bumaba ng kotse para i-check ako. Mabutas sana yung gulong ng kotse niya. Bulong ko. Lerwick's point of view. Napaasik ako nang makitang babaeng muntik ko ng mabunggo. Gusto ko sana siyang tulungan pero wala na akong oras. Kailangan ko nang pumunta sa ospital dahil marami akong pasyente. Nang makarating sa ospital ay agad akong dumiretso sa opisina ko. Bumungad sa akin doon ang isang nurse. Lerwick, kanina ka pang hinihintay ng mga pasyente mo ah. Bakit ba kasing tagal mong dumating? Agad na tanong ng kaibigan kong si Caleb. Siya ang tinutukoy kong nurse. May hangover ako eh. Marami na ba sila? Tanong ko agad at sinuot na ang scrub. 5:00 pa lang yata ng madaling araw narito ng iba mong pasyente. Iba talagang karisma mo pare. Ang dami namang ibang gynecologist dito sa ospital at puro babae pa. Pero sa'yo pa rin talaga nagpapa-appointment. Nakangising saad ni Caleb kaya't napailing na lang din ako. Caleb, hindi ko na kasalanan kung sa akin sila nagpapa-appointment. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Paliwanag ko habang inaayos ang sarili sa harap ng full body mirror. Oo na, trabaho mo na yan. Maiwan na muna kita rito at marami pa akong pasyente na kailangan tulungan. Isa-isa ko na rin papapasukin ng mga pasyente mo ha. Sabi ni Caleb kaya't agad akong napatango. Isa akong gynecologist. Ibig sabihin ay ako ang doktor na tumitingin sa private parts ng mga babae. Kung bakit itong pinili kong trabaho ay hindi ko rin alam. Nung nasa kolehiyo ako ay hindi ko naman alam na ito palang nakuha kong kurso. Hanggang sa makagraduate ako ay pinanindigan ko na lang din at ngayon nga nagtatrabaho na ako. Dok, ano po bang dapat kong gawin? Ang sakit po kasi ng pagkababae ko. Sabi ng isang babaeng pasyente. Magsasalita na sana ako ngunit nagulat ako nang bigla niyang hawakan ang aking kamay. Tumingin ako sa babae at doon ay nakita ko na kinakagat nito ang kanyang labi. Napailing na lang ako at tinanggal ang kanyang kamay na nakapatong sa aking kamay. Ito ang mahirap sa trabaho ko. Kung minsan ay may mga lumalandi sa akin na pasyente. Alam ko naman na gwapo ako at sabi nga ni Caleb ay malakas ang karisma ko. Kaya't hindi ko alam kung totoo nga bang magpapacheck up ang iba kong pasyente. O gusto lang akong landiin. Gusto mo bang tignan, Dok? Handa akong bumukha ka sa iyong harapan. Sabi pa ng babae. Tumayo siya at lumapit sa akin. Isang hapit na shorts lang ang kanyang suot kaya't kita ko ang kanyang mapuputing legs. Ngunit wala namang epekto sa akin yun. Kahit pa nga ilang beses na akong nakakakita ng private part ng mga babae, ay wala na talaga sa akin ang ganung bagay. Kumbaga, sanay na akong makakita ng ganun.
Hindi na ako naaakit sa kanya. Miss Perez, sa pagkakaalam ko ay meron kang boyfriend at ang boyfriend mo ay nagtatrabaho pa dito sa ospital ko. Hindi ka ba nahihiya na landiin ako? Naiinis kong tanong. Oh, come on, Doc. Huwag ka nang magpakipot pa. Hindi mo ba nakikita kung gaano ako ka-sexy? I can satisfy your needs and wants. And I'm willing to give you everything I have. Even my body. Anya, gamit ang nakakaakit na boses. Sinubukan niya akong hawakan sa balikat ngunit agad ko yung tinabig. Tumayo ako at hinawakan siya sa braso bago kinaladkad sa labas. Marami pa rin naghihintay na pasyente ngunit wala akong pakialam kung makita nila akong galit. Ang ayoko lang talaga sa lahat ay yung ginugulo ko sa oras ng trabaho ko. Siguro ay hindi akong tamang doktor na nilapitan mo, Miss Perez. Baka sa utak ang sakit mo at hindi yan sa pagkababae mo. Sabi ko, magsasalita sana siya ngunit agad ko nang sinarahan ng pinto. Hinubad ko ang aking salamin at muling umupo sa swivel chair. Hinilot ko ang aking noot na paasik. Halos 4 na taon na akong nagtatrabaho at nasasanay na ako sa mga babaeng lumalandi sa akin. Kahit pa nga kasama nila ang kanilang asawa ay nilalandi pa rin nila ako. Kaya kung minsan, inililipat ko sa ibang gynecologist ang ibang pasyente. Oh, ano nangyari sa'yo? Halos kaiiwan ko pa lang sa'yo eh. May nakita kagad akong babaeng nagwawala sa labas. Sabi ni Caleb nang makapasok to sa pinto. E di as usual, hindi naman check up ang pinunta niya rito. Gusto lang akong landiin. Sagot ko. E ano pa nga bang bago? Ay, saad ni Caleb. Muli ko nilang isinuot ang aking salamin. Nagpatuloy na ako sa pagtatrabaho kahit na ilang kababaihan ang napaalis ko sa loob ng opisina. Dumating na ang hapon at wala na rin akong pasyente, kaya nagpasya na akong umuwi. Ikaw na munang bahala rito, Caleb. Alis na ako. Sabi ko. O sige, mag-iingat ka. Sabi naman ni Caleb. Lumabas ako sa opisina at dumiretso sa parking lot. Binuhay ko ang makina at nagsimula na akong mag-drive. Tumingin ako sa paligid hanggang sa hindi ko namalayan na meron pala akong babaeng nakasalubong. Nakabike siya at nang iiwas ko na sana ang kotse ay sakto namang napadiretso na siya sa kanal. Aray! Sigaw ng babae. Oh shit! Mura ko at tinanggal ang seatbelt. Miss, are you okay? Agad kong tanong ng makbaba sa kotse. Sophia's point of view. Napamura ako nang maramdaman ng hapdi sa aking pagkababae at balakang. Masyadong malakas ang pagkakahulog ko sa kanal kaya't masakit ang aking katawan. Miss, are you okay? Napapikit ako dahil sa taong muntik na akong mabunggo. At talagang tinatanong mo pa sa akin yan ha? Ikaw kayang mahulog sa daan? Hindi ka ba marunong magmaneho ha? Hindi mo ba nakita itong maganda kong mukha? Leche ka! Pagmumura ko habang pilit na tumatayo. Paika-ika kong inahon ng bisikletang hiniram ko pa kay Aliyah. Humarap ako sa nakabunggo sa akin at sisigawan ko na naman siya kaso ay napatigil ako nang makita ko ang kanyang mukha. Masyado kasing gwapo ang lalaki. Ang gwapo mo? Bulong ko ngunit agad na napailing. Ha? Naguguluhang tanong ng lalaki. Tinuro kong lalaki at pinanlisikan ko siya ng mata. Hindi ka ba marunong mag-drive? Muntik na ako mamatay ng dahil sa'yo ah. Paano na lang kapag namatay ako? Wala nang maganda sa mundo. Virgin pa ako at hindi pa nagkakaroon ng boyfriend. Kaya't hindi pa ako pwedeng mamatay. Nakakainis kang lalaki ka. Kakasuhan kita eh. Hysterical kong sigaw. Oh, calm down woman. Wala namang malalang tama sa katawan mo. Kung gusto mo ako na lang magagamot sa'yo. Hindi na kailangan umabot pa sa kaso. Sabi ng lalaki. Hindi, ayoko. Sasampahan kita ng kaso. Ang laking damage kaya nang ginawa mo sa akin. Sabi ko. Ay, hindi ba't ikaw naman ang may kasalanan kung bakit muntik na kitang mabunggo? Miss, nasa gitna ka ng kalsada at bike lang naman yung gamit mo. Dapat nasa gilid ka lang. Di ka pa nga yata marunong magbisikleta kaya kung ano man ang nangyari sa'yo ay hindi ko na yun kasalanan. Kung ibang tao lang sigurong nakabunggo sa'yo ngayon ay baka sila pang magsampa ng kaso sa'yo. Hindi mo ba nakita ang damage na ginawa mo sa kotse ko?
Masungit na tanong ng lalaki. Abat, inirapan ako ng lalaki at bigla nilang sumakay sa kanyang kotse. Nagbusina muna ito ng isang beses bago ako iniwan. Hoy! Walang hiya kang lalaki ka? Hindi mo man lang ba ako tutulungan? Napaka-abusado mo! Madapa ka sana! Sigaw ko ngunit wala na ang kotse sa aking harapan. Paika-ika kong inakay ang bisikleta hanggang sa makarating sa bahay ni Aliyah. Nang makita niya ako'y nagulat siya dahil sa lagay ko. Hoy! Ano nangyari sa iyo, Sophia? Ba't ganyan ka maglakad? Manangyari ba sa'yo? Naku, sinasabi ko na nga ba eh. Hysterical na sabi ni Aliyah. Ano bang sinasabi mo, Aliyah? Manahimik ka nga riyan. Naririndi ako sa boses mo. Muntik lang ako mabunggo kanina. Buwisit kasi yung lalaki na yun eh. Kung hindi lang siya gwapo baka inupakan ko na yung mukha niya. Siya na nga yung may kasalanan tapos ako pang sinisisi. Kapag nakita ko talaga ulit siya, talagang tutuhurin kong pinakaiingat-ingatan niyang kayamanan. Sagot-kot na upo sa sofa. Ramdam ko pa rin ang pananakit ng aking balakang, lalo ng pagkababae ko. Hindi lang yun simpleng sakit dahil pakiramdam ko ay lalagnatin ako dahil sa nangyari sa akin kanina. Kapag nakita ko talagang lalaking yun, hindi na ako magdadalawang isip na sapakin ang kanyang gwapong mukha. Kasalanan niya kung bakit masakit ang pagkababae at balakang ko ngayon. Ano ba kasi talagang totoong nangyari? Ba't ganyan na lumalabas sa bibig mo? Ikwento mo nga sa akin. Sabi ni Aliyah na upo sa aking tabi. Eto na nga Aliyah. Hindi ba hiniram ko sa iyo yung bisikleta mo kanina? Hindi daw kasi nila ako tuturuang magmotor hanggat hindi raw ako natututong magbisikleta. Kaya yun, hiniram ko yung sayo. Nagbike ako riyan sa labas tapos kanina, muntik na akong masagasaan. Abay nilagpasan lang ako ng kotse. Tapos, ipinagpatuloy ko na lang ang pagbibisikleta ko. Kung saan-saan na nga ako nakarating eh. Nakaka-enjoy palang magbisikleta ano? Ba't hindi mo sinasabi na ganun palang feeling ng nakabisikleta? Sakim talaga kayo, no? Para ka rin si Kuya Sandro eh. Ayaw akong turuan. Pambibintang nito. Girl, ang layo na ng sinasabi mo sa kwento mo kanina. At malay ko ba na gusto mo palang matutong magbisikleta? Hindi ka naman nagsasabi o nagtatanong sa akin kaya't huwag mo akong sisihin, okay? Pangangatwira ni Aliyah. So ito na nga. Habang pauwi ako kanina papunta rito sa inyo, kamunti ka na akong masagasaan ng parehong kotse. Ang malala pa dumiretso ako sa kanal. Sobrang sakit ng balakang ko, be. At ang pagkababae ko. Bumaba yung lalaki sa kotse. Sisigawan ko na nga dapat eh. Pero masyado siyang gwapo. Kahit hindi ko natuloy pero nainis ako sa kanya. Kaya sinigawan ko siya. Abay, ang walang hiya. Sinigawan din ako. Sinabi ba naman sa akin na kasalanan ko raw nangyari sa akin? Dahil nakabike lang naman daw ako pero nasa gitna ako ng kalsada. Pagkatapos nun sumakay na siya ng kotse at iniwan na ako. Walang hiyang yun. Sigaw ko. Aray naman Aliyah. Bakit mo ba ako binatukan? Huwag mo sabihin sa akin na mas kinakampihan mo pang lalaking yun kesa sa akin ha. Abay, yung sakit kaya ng katawan ko nang dahil sa lalaking yun. Reklamo ko nang bigla niya akong binatukan. Dati ka bang tanga, Sophia? Diyos mio naman, teacher ka pa ba din? Sabi ni Aliyah. Uwi na naman kung teacher ako. Kapag teacher ba kailangan alam ang lahat ng bagay? Talagang ipapalamon ko yung resulta ng let ko sa mga taong nagsasabi na dapat lahat ng bagay alam ng teacher. Wika ko. Hay naku Sophia, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Sabi ni Aliyah. Bakit ba? May mali ba sa sinabi ko? Tanong ko. Sophia naman, kahit sino namang tao, alam ang rule na ang maliliit na sasakyan dapat nasa gilid lang ng kalsada. Masyadong delikadong ginawa mo dahil nakabike ka lang naman, pero sa gitna ka pala ng kalsada dumaan. Sermon sa akin ni Aliyah. So, mali ako? Tanong ko. Oo naman. Nagasgasan mo ba yung kotse ng lalaki? Tanong ni Aliyah. Yata. Hindi siguradong sagot ko. Mabuti naman at hindi pinabayad sa iyo ang damage sa kotse ng lalaki, no? Ay naku Sophia. Hindi ka pa nga talaga pwedeng magmotor. Marami ka pang hindi nalalaman. Pagalit na saad ni Aliyah. Kaya nga nagpapaturo ako, hindi ba? Magpapaturo ba ako kung marami na akong alam? Masungit kong tanong. O sige, magdahilan ka pang babae ka. Naku,
Good luck na lang talaga sa'yo kapag nakita mong lalaking nabunggo mo, sabi ni Aliyah. Oh, hindi no? Bakit naman ako matatakot sa kanya? Ako ang agrabyado dito. Aliyah, tandaan mo yan. Magsorry siya sa akin dahil sa ginawa niya. Muntik na kaya akong mamatay. Paano kung natuluyan ako? Virgin pa ako at hindi pa nagkaka-boyfriend ano? Sayang naman yung beauty ko. Saad ko? Ewan ko sa'yo, Sofia. Ikaw na talaga. Sabi ni Aliyah ngunit ngumuso lang ako. Lerwick's point of view. Tahimik akong umiinom ng alak dito sa aking kwarto. Naalala ko kasi yung babaeng muntik ko nang mabunggo kanina. Gusto ko nga sana siyang sigawan pero hindi ko nagawa dahil masyado siyang maganda. Gusto ko ring pagalitan ng sarili ko dahil masyado akong nahumaling sa kanya na hindi ko naman ginagawa noon. Pero nang magsimula na siyang sigawan ako ay medyo nakaramdam na ako ng inis. Wala pa kasi ni isang tao na sumigaw sa akin tulad ng ginawa niya. I mean, alam ko namang gwapo ko kaya't imposible naman na hindi man lang niya pinuring itsura ko. Ang daming nahuhumaling sa aking babae kaya't imposible na hindi niya ako purihin. Kapag nakita ko ulit ang babaeng yun ay kukunin ko ng pangalan niya. Masyado kasi siyang maganda kaya't nakuha niya ang atensyon ko. Sana lang hindi siya nagalit sa ginawa kong pagsigaw sa kanya kanina. Pagod na rin kasi ako ng mga oras na yun eh. At kung minsan hindi ko na nakokontrol yung mga salitang lumalabas sa bibig ko. Ay, Lerwick, bakit mo ba iniisip ang babaeng yun? Inis kong tanong sa aking sarili. Napailing na lang ako bago ibinaba ang hawak na baso na may lamang alak. Tinawagan ko si Caleb at doon ko nalaman na nasa bar pala siya. Come on dude, walang trabaho ngayong gabi at mag-enjoy ka naman. Bakit ba palagi mo nalang binuburong sarili mo sa trabaho? Wala ka pa namang asawa o girlfriend, kaya dapat nagsasaya ka muna ngayon, sabi ni Caleb. Alam mo naman na may trabaho pa tayo bukas, di ba? Bakit ka umiinom ngayon? Tanong ko. Bakit masama ba? Di naman ako maglalasing ngayon, kung yun ang inaalala mo ha. Katwiran ni Caleb. Ewan ko sa'yo, Caleb. Wika ko. Kapag wala kami sa trabaho ay talagang ganito kami mag-usap ni Caleb. Wala namang problema sa akin kung hindi niya ako tawaging Doc dahil wala namang kami sa ospital. At isa pa, malapit kong kaibigan si Caleb. Matagal na rin kaming magkaibigan. Mula pa ng high school. At mabuti na lang hanggang ngayon ay magkasama pa rin kaming dalawa. O bakit nga pala napatawag ka sa akin ngayon? May emergency ba? Tanong ni Caleb. Paano ba manligaw ng babae? Tanong ko. Wow! Totoo ba itong naririnig ko? Talagang tinatanong mo sa akin kung papaano manligaw ng babae? Hindi makapaniwalang tanong ni Caleb. Ano ba Caleb? Sasagutin mo ba yung tanong ko ano? Inis kong saad. Calm down dude, I was just surprised. I mean, ito kasi ang unang beses na nagtanong ka sa akin ng ganyang bagay. Sino ba yung babae na nagugustuhan mo? Maganda ba yan? Malaki ang boobs. Saan mo siya nakilala? Paano mo siya nakilala? Maganda naman ba ang pagkikita niyong dalawa? Nagpa-good shot ka na ba agad sa kanya? Sunod-sunod na tanong ni Caleb. I don't know her name yet eh. Sana lang makita ko pa siya ulit para maitanong ko ang pangalan niya. Ang ganda niya kasi pare. Tapos halata pang palaban. Sagot ko. Abay, iba na yan Lerwick ah, no? Gusto mo na ba siya kaagad? Pwede kitang tulungan pagdating sa ganyang bagay dahil alam ko naman na wala kang alam pagdating sa panliligaw. Sabi ni Caleb. Do I like her? I don't know yet. Kanina lang naman kasi kami nagkakilala at hindi pa sa magandang paraan. I even yell at her. Sana lang ay hindi siya nagalit sa ginawa kong yun. Sagot ko. Ano? Sinigawan mo? Bakit mo naman ginawa yun dude? Yan pa man din yung pinakaaayaw ng mga babae sa lahat. Yung sinisigawan sila. Sabi ni Caleb. Hindi ko lang nakontrol ang sarili ko kanina, okay? Pagod na ako sa trabaho kaya't hindi ko alam kung ano-anong pinagsasasabi ko sa kanya. Gusto ko nalang magpahinga ng mga oras na yun eh. Pangangatwiran ko. Ano ba kasi talagang totoong nangyari? Sabi ni Caleb. Okay, habang pauwi ako kanina nabunggo ko siya. Pero hindi naman yun sobrang lakas. Yun nga lang dumiretso siya sa kanal. Tinanong ko siya kung ayos lang siya pero sinigawan niya ako. Sinubukan ko naman siyang kausapin ng matino ngunit palagi niya akong sinisigawan.
Kaya nasigawan ko na rin siya. But you know what? Nakuha niyang atensyon ko kahit na sinisigawan niya ako kanina. Halos gusto ko na nga siyang sugurin para lang mahalikan kong kanyang labi. Para nang manahimik na siya ngunit hindi yun ang nangyari. Iniwan ko siya kanina. Sa tingin mo ba, galit siya sa akin? Paliwanag ko. Grabe ka naman sa kanya, bro. Binunggo mo na nga tapos hindi mo pa tinulungan. Nako, yari ka dun. Ayaw na mga babae sa ganyang lalaki. Hindi mo pa siya nililigawan. Busted ka na agad. Sagot ni Caleb. Pero hindi ko naman yun kasalanan. Nakabike lang siya at nasa gitna pa siya ng kalsada. Katuwiran ko. Ano? Baka naman baliw yung babaeng yun, Lerwick? Gulat na tanong ni Caleb. No! Sigaw ko. Weto naman masyadong galit. Ganito na lang ang gawin mo. Lerwick, kapag nagkita ulit kayong dalawa, humingi ka ng sorry sa kanya. Tapos ayain mo siyang magkape o kumain. Magpaka-good boy ka muna sa kanya. Baka ang nasa isip niya ngayon na isa kang masamang tao dahil sa ginawa mo sa kanya. Sabi ni Caleb. Sa tingin mo ba, mapapatawad niya ako? Halata sa kanyang pagiging Amazon niya eh. Sabi ko. Ano naman kung Amazon siya? Walang magagawa mga babae kapag kumilos sa mga lalaki. Trust me bro, baka ikaw pang habulin ng babaeng yan sa dulo. Sabi ni Caleb. Fine, o sige salamat sa oras mo ha. Mag-enjoy ka na riyan at tagahan mo ang pagpasok mo bukas. Bawal kang malit dahil magkakaroon ng deduction ng sahod mo kapag nahuli ka. Sabi ko. Rinig ko pa ang boses ni Caleb sa kabilang linya ngunit agad ko na yung pinatay. Nakatulong din naman sa akin ang mga sinabi niya. Sana lang talaga mapatawad ako ng babaeng yun kapag nagkita kaming dalawa. Sophia's point of view. Oh, Ate Sophia, ayos ka lang ba? Kahapon ganyan ka rin maglakad ah. Puna sa akin ni Steve. Wag mo na akong alalahanin pa Steve, natapilok lang ako kaya ganito akong maglakad. Nakangiwi kong sagot. Hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang pananakit ng aking pagkababae. Akala ko'y simpleng sakit lang yung nararamdaman ko kahapon, pero hindi pala. Parang gusto ko tuloy sugurin yung lalaking yun dahil sa ginawa niya sa akin. Una na muna ako sa iyo ah. Wala si Kuya sa 100, hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Si Mama at Papa naman nagsimba. Maglalaro na lang muna ako ng basketball dyan sa court kaya ikaw lang may iwan dito mag-isa. May ulam at kanin na rin naman dyan kaya pwede kang kumain kapag nagugutom ka. Paalala ni Steve. Tumango na lang ako at sumenyas sa kanya na umalis na siya bago tumalikod. Ate, akala ko ba tapos ng dalaw mo? Bakit may tagus ka na naman? Rinig kong tanong ni Steve. Ano? Gulat kong tanong. Pinilit kong tignan ang aking shorts at doon ay nakita kong may tagus nga. Sa pagkakaalala ko'y tapos ng buwan ng dalaw ko kaya't imposibleng madoble yon. Gusto mo bang samahan na lang kita rito? Alam ko kung paano ka kapag meron eh. Sabi ni Steve. Hindi na, kaya ko ng sarili ko. Makipaglaro ka na lang doon sa mga kaibigan mo. Sabi ko. Napipilitang tumango si Steve bago ako iniwan. Dumiretso naman ako sa aking kwarto at nagpalit ng shorts. Ilang araw nang lumipas ngunit patuloy pa rin ang pagdurugo ng aking pagkababae. Diaper na nga rin ang gamit ko dahil hindi na kaya ng sanitary napkin. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa akin. Ni hindi na nga ako nakakapasok sa trabaho dahil masakit ang aking pagkababae. Maging sila Mama at Papa, nagtataka na rin sa kalagayan ko. Sinabi ko na rin sa kanila kung anong totoong nangyari sa akin at imbis na maawa, ay talagang kinurot pa ako sa singit. Sophia, narito si Aliyah. Sigaw ni Mama mula sa labas ng aking kwarto. Ilang sandali pa'y nasa loob na ng kwarto si Aliyah. Umupo siya sa aking tabi at nag-aalalang tumingin sa akin. Girl, ayos ka lang ba? Ano ba kasing nangyari sa'yo? Bakit naman dinugo ka ng ganyan? Nag-aalalang tanong ni Aliyah. Nagmula to nung nahulog ako sa kanal. Ang sakit pa rin. Sagot ko. Magpa-check up ka na kaya. Sasamahan kita sa pinsan ko kung gusto mo. Sabi ni Aliyah. O sige, bukas samahan mo ko please. Pagpapaawa ko. Oo na, tigilan mo na yung pagpout mo dahil nagmumukha kang patong na pabayaan. Sabi ni Aliyah kaya't sinamaan ko siya ng tingin. Kinabukasan nga ay maaga akong sinundo ni Aliyah. Malaking napkin na lang suot ko ngayon dahil nakakahiya naman kung naka-diaper pa rin ako.
Sumakay lang kami sa taxi at dumiretso na sa ospital. Hindi naman ako natatakot dahil nga pinsan ni Aliyah mag-check up sa akin kaya't kampante ako. Bakit ang haba ng pila? Nagtataka kong tanong. Naku, ganito talaga rito. Magaling kasi yung pinsan ko kahit marami siyang pasyente. Sabi ni Aliyah kaya tumango na lang ako. Pero huwag ka mag-alala dahil tayo naman ang nakaschedule ngayon kahit walang problema. Okay, sagot ko. Ngumiti si Aliyah at tinulungan na akong maglakad. Dumiretso kami sa klinik at naupo. May isang nurse doon na nag-aayos sa mga gamit. Nurse, nasan si Doc? Tanong ni Aliyah. Mamaya lang po ay narito na siya, miss. Nagkape lang po si Doc. Sagot ng nurse. O sige, salamat. Sabi ni Aliyah. Napatingin ako sa buong klinik at doon ay nakitang malinis yon. Umalis na ang nurse pagkatapos itong maglinis at ilang sandali pa ay muling bumukas ang pinto. Dahan-dahan akong tumingin doon at halos mahulog sa sahigang pangako nang masilayan kung sinong pumasok. Ikaw na naman! Walang iya ka! Ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyari to sa akin eh. Ang sakit ng pagkababae ko nang dahil sa yung leche ka. Anak ka ng pating na walang ngipin. Kung alam ko lang na ganitong mangyayari sa akin, sana sinipa ako na rin yung precious egg mo. Para quits na tayong dalawa. Galit kong sigaw habang pilit na naglalakad papalapit sa lalaki. Halata rin ang pagkagulat sa mukha ng lalaki nang makita niya ako. Gusto ko siyang lapitan at sabunutan ngunit pinipigilan naman ako ni Aliyah. Kaya't hindi ko magawa. Teka lang naman Sophia, kumalma ka nga muna. Magdahan-dahan ka at baka bumulwak na naman yung dugo mo. Naku, wala pa man din tayong baong sanitary pad o napkin mo. Pigil sa akin ni Aliyah. Aliyah, hindi mo dapat ako pinipigilan. Bitawan mo ako dahil kakalbuhin ko talagang lalaking to. Siya yung bumugo sa akin kaya nagkaganito ko. Sagot ko. Ano? Si Kuya Lerwick ang bumunggo sa'yo? Gulat na tanong ni Aliyah. Kuya mo siya? Siya yung pinsan mo? Tanong ko naman. Okay, huminahon ka muna miss, pwede ba? Maupo ka na muna. Sabi ng lalaki kaya't sinamaan ko siya ng tingin. Mukha namang hindi natinag ang lalaki dahil hindi nito pinansin ang tingin ko. At basta na lang umupo sa kanyang swivel chair. Kuya Lerwick, ito kasing si Sophia. Ilang linggo nang dumudugo ang pagkababae dahil sa aksidente. Paninimula ni Aliyah. Tinarayan ko ang lalaki ngunit ngumisi lang to sa akin. Oo nga't gwapo siya pero hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa niya sa akin. Gusto ko nga siyang ipakulong dahil sa ginawa niya sa akin eh. Ganun ba? Miss, ano bang nararamdaman mo? Tanong sa akin ng lalaki na nagngangalang Lerwick. Huwag mo akong kausapin dahil naiirita ako sa pagmumukha mong bisugo ka. Sigaw ko. Sophia! Sigaw naman ni Aliyah at kinurot ang aking tagiliran. Hindi ka matutulungan ni Kuya Lerwick kung ganyan kang sumagot sa kanya. Kaya nga narito tayo para mapagaling yung perlas mo, hindi ba? Napaasik ako dahil sa sinabi ni Aliyah at hinarap ang lalaking kanina pang nakangisi sa akin. Lerwick's point of view. Lihim akong napapangiti habang pinagmamasan ng babaeng ilang linggo ng laman ng aking isip. Hindi ko inaakala na kaibigan pala niya si Aliyah. Ang swerte ko nga naman dahil hindi ko na siya kailangang hanapin dahil kusa ng tadhanang gumagawa ng paraan para magkita kaming dalawa. Nalaman ko na rin ang kanyang buong pangalan. Thanks to Aliyah na kaibigan niya pala. Miss, alam ko na mali ang ginawa ko sa iyo nun, kaya gusto kong mag-sorry sa iyo. Ganito na lang, para hindi ka na magalit sa akin ay libre na ang pagpapacheck up mo rito at ililibre pa kita ng merienda. Ayos ba sa iyo yun? Tanong ko. Hindi! Ayoko! Sigaw ni Sophia. Sophia, pumayag ka na nga. Ayaw mo bang makalibre? Tanong ni Aliyah. O sige na nga. Alam mo bang gusto ko na talagang basagin yung itlog mo pero hindi ko gagawin dahil pinsan ka pala nitong kaibigan ko. Sabi ni Sophia. Ay, oo na. Masyado ka talagang Amazona. Alika na, i-check na lang natin yung pagkababae mo. Sabi ko at tumayo. Hindi ko alam ngunit bigla akong pinagpawisan dahil sa aking sinabi. Marami na rin naman akong nakitang ganon ngunit kinakabahan ako pagdating kay Sophia. Ramdam ko ang pagsunod niya sa akin at agad na rin naman siyang humiga sa hospital bed. Sinarado ko ng kurtina at umupo sa kanyang paanan.
Kita kong pamumula ng kanyang mukha kaya't napailing na lang ako. Nagsuot muna ako ng gloves at face mask bago hinawakan ang kanyang binti. Nakaskirt naman siya kaya madali lang para sa akin na i-check ang kanyang pagkababae. Una kong tinanggal ang kanyang panty at sumilay na sa akin ang kanyang pagkababae. Napalunok ako bago ginawa ang aking trabaho. Kada tingin ko sa kanyang pagkababae ay talagang napapalunok ako ng laway. Gusto ko tuloy batukan ang aking sarili. "Matagal pa ba yan? Nahihiya na ako sabi ni Sofia. "Sandali lang, malapit na," sabi ko. Nang matapos akong i-check siya, ay ako na rin mismong nagsuot ng kanyang panty. Tinanggal ko na ang gloves ko at face mask bago hinawi ang kurtina. Muli kaming bumalik kay Aliyah at doon na ipinaliwanag ang lahat na dapat niyang gawin, pati na rin ang gamot na dapat niyang inumin. Gusto ko tuloy pukpukin ang aking sarili. Sana pala hindi ko siya iniwan noon. Nabigyan sana ng lunas ang pagdurugo niya. "Bumalik ka dito after 3 days para ma-check ulit kita. At nang makita natin kung may pagbabago na ba," sabi ko. "Maraming salamat kuya Mabuti na lang at dito kami nagpa-check up. Nalibre tuloy itong si Sofia," sabi ni Aliyah. "Tsk, hindi pa ako nakakabawi sa'yo, Lerwick Kapag gumaling ako talagang babalikan kita. Tatama itong kamao ko sa mukha mo." Pagbabanta ni Sofia kaya't napatawa na lang ako. Ang liit niyang babae pero ang hilig niyang magbanta sa akin. Para namang kaya niya akong sapakin. Ay, oo na. Naiintindihan ko pero pwede bang ilibre muna kita kahit merienda lang? Tanong ko. "Ano yan, Suhol?" Masungit na tanong ni Sofia. "Sofia, wag ka nang masungit kay Kuya Lerwick. Mabait yan. At isa pa, hindi na rin kita makahati dahil may klase pa ako mamayang hapon." Singit ni Aliyah kaya't lihim akong napangiti. "Ano? Bakit?" sigaw ni Sofia. "Sige na kasi, pumayag ka na lang. Huwag kang mag-alala dahil naka 4 wheels naman niyang si Kuya Lerwick," sabi ni Aliyah. "Oo nga, naka 4 wheels nga siya. Kaya nga muntik niya na akong mabunggo sabi ni Sofia. "Oh, come on Sofia. Kaya nga gusto ko tang ilibre ngayon dahil gusto kong bumawi sa'yo, hindi ba? And I already said that I'm sorry," sabat ko. "Oh, sige na nga. Pumapayag na ako magmerienda kasama ka," saad ni Sofia. Napangiti ako dahil sa wakas ay pumayag na rin siya sa gusto ko. Halos gusto ko nang magtatalon sa tuwa. Pero mabuti na lang at napigilan ko ang sarili ko. Nakakahiya naman kung makita ako ni Sofia na tumatalon sa tuwa nang dahil lang pumayag siya na samahan ako. "Let's go?" tanong ko. Tinarayan niya pa ako bago kumapit sa braso ni Aliyah. Si Aliyah naman ay lumingon sa akin at kumindat. Mukhang alam niyang type ko si Sofia. Pagkarating namin sa labas ng hospital ay mabilis ding umalis si Aliyah. Kaya't dalawa na lang kami ni Sofia nga iwan. Kinuha ko muna ang kotse bago siya pinasakay. "Ayos to ang dami mong kotse. Sa pagkakatanda ko, hindi itong gamit mong kotse nang binunggo mo ko," sabi niya. "Come on Sofia, huwag na nating pag-usapan ang bagay na yon. Ilang taong ka na nga pala? Anong trabaho mo? Matagal mo na bang kaibigan si Aliyah? Bakit hindi niya sinabi sa akin na meron pala siyang kaibigan na kasing ganda mo? Saan ka nakatira? May boyfriend ka na ba?" Sunod-sunod kong tanong. "Dami mong tanong Interesado ka ba sa akin?" tanong naman ni Sofia. "What if I am? Anong gagawin mo?" Kita kong pamumula ng kanyang pisngi dahil sa naging tanong ko. Hanggat maaga pa'y gusto ko agad na iparating sa kanya kung anong tunay kong nararamdaman. "Ewan ko sa'yo. Ang mabuti pa mag-drive ka na't nang matapos ang merienda ko noon natin. At nang makauwi na rin ako. Baka hinahanap na ako sa amin sabi ni Sofia. "Di pa nga tayo nagme-merienda at ka na agad na umuwi. Ayaw mo ba akong kasama? Gwapo naman ako kaya hindi ka nalugi sa akin kung sakaling mapagkamalan tayong magkasintahan. Wika ako." "Bahala ka nga riyan. Kalalaki mong tao, daldal mo." Lihim akong napangiti dahil sa pagtataray niya sa akin. Ibang klase talaga itong si Sofia. Ni hindi man lang siya natablan ng karisma ko. Sofia's point of view. Tahimik lang ako habang kinakain ng cake na nasa aking harapan. Kanina pang dumadaldal sa Lerwick pero tahimik lang ako. Nanlalagkit na kasi ang pakiramdam ko at gusto ko na talagang umuwi. Anytime may nararamdaman kong matatagusan na ako.
Sofia, hindi mo ba talaga ako papansinin? Kanina pa ako nagsasalita dito pero wala ka man lang reaksyon. Hangin na ba ako ngayon? Biglang tanong ni Lerwick. Gusto ko na umuwi, okay? Kaya ang mabuti pa ubusin mo niyang kinakain mo para makauwi na tayo. Sabi ko. Nagkibit balikat si Lerwick at hindi pinansin ang sinabi ko. Nagpatuloy pa rin siya sa pagdaldal habang ako naman ay walang imik. Lumipas pa ang ilang araw at hindi ko alam kung bakit patuloy ako sa pagbalik kay Lerwick. Kahit nga gumaling ng pagkababae ko ay bumabalik pa rin ako sa kanya para magpa-check up. Nagtataka na rin ang pamilya ko kung bakit hindi raw kagad ako umuwi ng bahay pagkatapos ng klase ko. Hoy Sofia, ano na? Papunta ka na naman ba mamaya kay Kuya Lerwick? Baka iba na yan ha? Sabi ni Aliyah. Wag kang chismosa, Aliyah. Nagpapa-check up lang naman ako sa kanya. Ano bang mali ron? Tanong ko. Hoy, wag mo akong ini-etchos. Sa pagkakaalam ko, ilang linggo ka nang pabalik-balik kay kuya. Imposible naman na hanggang ngayon masakit pa rin yung perlas mo. Panigurado naman na may binibigay na rin gamot sa'yo si kuya, no? Sabi ni Aliyah. Tsk, ang galing mo rin talaga, no? Sarkastiko kong sabi. Kilala ko ng buong pagkatao mo, Sofia. Saan niya? Ano ba kasing dapat kong gawin, Aliyah? Kahit ako sa sarili ko, hindi ko na rin alam ang gagawin eh. Oo nga at magaling na ako pero bumabalik pa rin talaga ako sa kanya. Nung una gustong-gusto kong suntukin ang pagmumukha niya dahil sa ginawa niya sa akin. Pero ngayon hindi ko na magawa. Baliw na ba ako, friend? Dapat na ba ako magpa-check up ulit? Palagi na lang siyang laman ng isip ko eh. Pati nga sa pagtulog ko siya pa rin. Baka baliw na nga talaga ako, Aliyah. Tumawag ka na sa mental. Pag-i-emote ko. Ang uwi mo talaga, Sofia. Walang nababaliw dahil sa ganyan. Normal lang naman yan dahil may gusto ka sa kanya. Anong gusto? Hindi ko naman siya gusto kaya manahimik ka riyan. Problemado na nga ako rito tapos nakuha mo pang magbiro ng ganyan? Bad yan ha? Hindi naman ako nagbibiro dahil totoong sinasabi ko. Naku, delikado ka na, Sofia. Paniguradong love na ang kasunod ng nararamdaman mo ngayon. Buong maghapon ay naging laman ng isip kong sinabi ni Aliyah. Imposible kasi na magustuhan ko si Lerwick dahil inis ako sa kanya nung unang pagkikita pa lang namin dahil sa ginawa niya sa akin. Pero, paano kung totoo nga? Ano na lang ang gagawin ko? Hey, Sofia! Napabalik ako sa aking sarili nang makita si Lerwick na nasa harapan ng aming gate. Dahil sa labis na pag-iisip ay hindi ko na namalaya na nasa labas na ako ng campus. Lerwick, anong ginagawa mo rito? Gulat kong tanong. Magmerienda naman tayo, gutom na ako eh. Sagot niya. Ano? Gutom ka na pero dito ka pa nagpunta? Wala bang malapit na kainan sa ospital niyo? Tanong ko. Wag mo na akong sigawan. Ibang sigawan ang gusto kong mangyari sa ating dalawa eh. Nakangising niyang tanong. Inirapan ko siya ngunit agad ding pumasok sa loob ng kotse. Sa lumipas sa mga araw ay naging kampante na rin talaga ako sa kanya. Kahit nga minsan na minamanyak niya na ako ay pinababayaan ko na lang. Saan nga pala tayo magmimerienda? Tanong ko. Sa kondo ko. Sagot niya. Ano? Magmimerienda na lang tayo dapat sa kondo mo pa? Oo, pakikitaan kita ng cooking skills ko para pakasalan mo na ako. Pakasalan ka riyan? Eh hindi nga kita boyfriend kaya't bakit kita pakakasalan? Boyfriend ba dapat muna? O sige, magmula ngayon liligawan na kita para maging boyfriend mo na ako at pakasalan after a year ha? Bigla akong natahimik dahil sa kanyang sinabi. Masyado talagang straightforward ang lalaking to. Anong sinabi mo? Liligawan mo ko? Oo, at dapat sagutin mo na ako agad para happy ang life mo. Ang sarap ko kaya. Ayaw mo ba ng boyfriend na masarap? Lerwick! Birong totoo yun, babe. Ewan ko sa'yo, puro ka talagang kalokohan. Nagsalita pa siya ngunit hindi ko na yun pinansin. Ilang minuto pa't nakarating na kami sa isang condominium. Hinila niyang kamay ko at nasa pinakatuktok kami pumunta. Nang makapasok kami sa kanyang kondo ay humanga ako sa interior design. Simple lang kasi yun ngunit magandang tignan. Feel at home, babe. Magluluto lang ako na makakain nating dalawa. Sabi ni Lerwick. Nagulat ako nang itinaas ang aking mukha at halikan ako sa noo. Lerwick! Sa susunod, labi mo nang hahalikan ko.
Bulong niya. Isang beses niya pa ulit akong hinalikan at umalis na sa aking harapan. Ako naman ay napaupo na lang sa sofa at pilit na pinoproseso ang kanyang mga sinabi ngayon. Nang makabalik sa sarili ay tumayo ako at nag-ikot hanggang sa makarating sa kusina. Doon ko nakita si Lerwick na nakasuot ng apron pero wala namang damit pang itaas. Naghihiwa rin siya ng mga sangkap. Ang hot niya sa ayos niya ngayon. Baka naman matunaw ako sa mga titig mo, babe. Sige ka, baka hindi mo na matikman ang luto ko kapag natunaw ako. Biglang sabi ni Lerwick. Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Sarkastiko kong sabi. Hindi makapal ang mukha ko dahil nagsasabi lang naman ako ng totoo. Katwiran niya. Ngumisi lang siya sa akin kaya't naupo ako sa kanyang harapan. Pinanonood ko siyang magluto at spaghetti ang niluluto niya. Tikman mo nga tong sauce kung ayos na sa panlasa mo, sabi niya. Itinapat niya sa aking bibigang kutsara na may lamang sauce, kaya agad ko yung isinubo. Napatango ako dahil nagustuhan ko ang lasa ng sauce. Ang sarap, sabi ko. Talaga? Tanong niya kaya tumango akong muli. Lerwick's point of view. Inilapit ko ang mukha ko kay Sofia at dinalaan ng sauce na nasa gilid ng kanyang labi. Kita ko ang gulat sa kanyang mukha ngunit gumisi lang ako. Masarap na nga, kumain na tayo, sabi ko. Tumalikod ako sa kanya at hinanda na ang aming pagkain. Tahimik lang kaming dalawang kumakain. Para siyang bata dahil ang kalat niyang kumain kaya madalas kong punasan ng kanyang bibig. Hanggang sa nakita ko na lang na may nakalawit na pasta habang kumakain na siya. Kaya agad kong hinawakan ng kanyang baba at kinain ng kabilang dulo ng pasta. Dahan-dahan ko yung kinain hanggang sa tuluyan ng naglapat ang labi naming dalawa. Mas masarap palang spaghetti kapag galing sa labi mo. Isa pa nga babe, pang-asar ko. Malandi ka rin talaga, no? Sa'yo lang naman. Totoo ba yung sinabi mo sa akin kanina na liligawan mo ko? Yes babe, patutunayan kong sarili ko sa'yo. At bakit gusto mong patunayan ang sarili mo sa akin? Dahil mahal kita. Wala nang dahilan para itago ko sa kanyang nararamdaman ko. Isa pa ay gusto ko na rin talaga na maging akin siya. Baka kasi maunahan pa ako ng iba. Bakit mo ako gusto? Ang ganda kasi ng pagkababae mo. Lerwick! Napahawak ako sa aking braso nang bigla niya yung hampasin. Dapat talaga ngayon pa lang sanayin ko ng sarili ko sa kanya. Ang brutal ng magiging asawa ko. Joke lang naman babe. Bakit nga ba mahal kita? Unang kita ko pa lang sa'yo, talagang nagustuhan na kita eh. Yun nga lang nainis ako sa'yo dahil sa pagsigaw-sigaw mo sa akin. At isa pa, sobrang pagod ako galing sa trabaho noon, kaya nasigawan na rin kita. Humingi na nga po ako ng payo kay Caleb kung paano manligaw ng babae. Sinabi ko sa sarili ko na kapag nakita kita, ay magsosorry ako sa iyo at kukunin ko ang loob mo. Nakuha mong atensyon ko, Sofia, kaya dapat lang napanagutan mo kung anong ginawa mo sa akin. Idagdag pa na nakita ko na ang pagkababae mo. Mas lalo akong naapektuhan doon, Sofia. Huwag mo sanang isipin na nang dahil sa pagkababae mo ay minahal kita. Dahil buong katawan mo, buong ugali mo at buong pagkatao mo, mahal ko na. Ayoko nang patagalin to dahil gusto kong maging akin ka na kagad. Natatakot kasi ako na baka maunahan pa ako ng iba eh. Pag-aamin ko. Lerwick, alam kong nabibilisan ka sa mga nangyayari sa ating dalawa. Pero maniwala ka sa akin na totoo lahat ng sinasabi ko. Talagang mahal kita kaya sana bigyan mo ko ng pagkakataong mapatunayan ng sarili ko sa'yo. Lerwick, alam kong mabibilisan ka rin sa mangyayari sa ating dalawa dahil hindi mo na kailangang maligaw sa akin dahil sinasagot na kita. Anya. Ano? Talaga? Sinasagot mo na ako? Wala nang bawian yan ha, Sofia. Boyfriend mo na ako at girlfriend na kita. Wika ako. Oo nga, wala na rin namang dahilan para itago ko pang nararamdaman ko para sa iyo eh. Gusto rin kita. No, mahal na rin kita. Kahit pa noong unay naiinis ako sa iyo. Hindi ko nga alam kung bakit pabalik-balik ako sa klinik mo para lang magpatingin ng perlas ko. Kahit naman tagal na itong magaling. Gusto kita makita eh. Pero hindi ibig sabihin nun na sinagot na kita eh, hindi mo na ako liligawan ha. Gusto ko pa rin ma-experience na maligawan mo. Pag-amin niya.
Mas lalong lumaki ang ngiti ko nang sabihin niya ang mga iyon. Hindi ko kasi inaakala na ang babaeng mahal ko ay mahal na rin pala ako. Oo naman, kung gusto mo, habang buhay pa kitang liligawan. Sabi ko. Ngumiti siya at hinawakan ang aking mukha. Para akong teenager na kinikilig dahil lang hinawakan ni Sofia ang mukha ko. Mahal kita, Lerwick. Anya, mas mahal kita, Sofia. Sabi ko at ako na mismong humalik sa kanyang labi. Lumipas sa mga araw at naging masaya naman ang relasyon namin ni Sofia. Nakakahiya mang sabihin pero under ako sa kanya. Masyado ko siyang mahal kaya kahit na siyang may kasalanan ay ako pa rin ang unang humihingi ng sorry kapag magkaaway kaming dalawa. Babe, kailan mo ba ako ipakikilala sa mga magulang mo? Gusto ko na silang makilala. Ilang araw na nating sinisikretong relasyon natin eh. Baka magulat na lang sila dahil meron kang gwapong boyfriend. Sabi ko. Nasa kondo kaming dalawa ngayon. Araw ng Sabado ngayon kaya't narito siya sa akin. Palihim lang kaming nagkikita dahil hindi pa rin alam ng kanyang mga magulang na may relasyon kaming dalawa. Kung ako lang ang masusunod ay talagang gusto ko nang magpakilala sa mga magulang niya. Para mapakasalan ko na rin siya. Wala namang problema sa akin dahil wala na akong mga magulang at ipinakilala ko na rin siya noong nagpunta kami sa sementeryo. Sigurado ka ba? Gusto mo na talagang makilala ang mga magulang ko? Baka magalit sila sa akin kasi ito ang unang beses na nagkaroon ako ng boyfriend tapos hindi ko kagad sinabi sa kanila. Sabi niya, Babe, kahit gaano pa kagalit ang mga magulang mo ay haharapin ko pa rin sila. Buong pusong saad ko. O sige, mamaya ipakikilala na kita kapag hinatid mo ko. Anya, kaya't napangiti na lang ako. Nakaupo lang ako sa sofa habang siya naman ay nakaunan sa mga hita ko. Yumuko ako at hinalikan ang kanyang labi. Unti-unting lumalim ang halikan naming dalawa. Hanggang sa tuluyan ko na siyang pinatungan. Tumutugon din siya sa aking mga halik kaya't ipinagpatuloy ko na ang ginagawa ko. Tinanggal ko ang botones ng kanyang blouse at bumungad sa akin ang suot niyang bra. Hinalikan ko ang kanyang collarbone at narinig ko ang kanyang mumunting mga ungol. Sophia's point of view. Nadadala na ako sa ginagawang paghalik sa akin ni Lerwick. Pero kailangan ko siyang pigilan dahil hindi pa ako handang ibigay ang aking sarili sa kanya. Bago niya patuluyang mahubad ang blouse ko ay mabilis ko na siyang itinulak. What's the problem? Nagtatakang tanong ni Lerwick. I'm sorry, hindi pa kasi ako handa eh. Nahihiya akong sagot. Don't worry babe, hindi kita pipilitin kung hindi ka pa handa. I'm willing to wait. Anya, at siya na rin mismong nagbalik ng mga botones ko. Ngumiti ako at hinalikan siya sa labi. Hinawakan niya naman ako sa baba at humalik sa aking noo. Come on, pumunta na lang tayo sa bahay niyo bago pa kita tuluyang maangkin. Bulong niya't mahinang kinagat ang aking labi. Napailing ako dahil sa kanyang sinabit bumangon. Ngunit hindi sinasadyang natapilok ang aking paa, kaya't nabagsak ako sa kanya. Napaupo ako sa kanyang kandungan. Sinubukan kong gumalaw ngunit pinipigilan niya ako. Lerwick, bitawan mo ako. May ahas yata akong naupuan eh. Baka matuklaw tayo ng ahas na yan. Sabi ko pero tumawa lang si Lerwick. Babe, kailan ka pa naging inosente? Huwag ka mag-alala dahil ikaw lang naman ang tutuklawin ng ahas na yan. Bulong niya. Tignan mo na. Ako lang tutuklawin pero tinatawanan mo pa ako. Dati ka bang baliw, Lerwick? Bahala kang magpaturok sa akin ng anti-rabies ha? Ibang turok ang mangyayari sa iyo, babe. Kumalma ka para kumalma na rin siya. Kumunot ang aking noo dahil sa sinabi ni Lerwick. Pero ilang sandali pa ay naunawaan ko na rin ang kanyang sinabi. Mabilis akong tumayo doon at nakita ang kanyang malaking ahas. Umiwas ako ng tingin at tumalikod. Ang bastos mo talagang lalaki ka. Mag-ayos ka na nga ng sarili mo para makaalis na tayo. Sabi ko. Tumawa si Lerwick pero agad din namang tumayo. Mabilis lang siyang nag-ayos at pumunta na kami sa bahay. Kinakabahan ako pero kailangan ko ring sabihin sa pamilya ko ang tungkol kay Lerwick. Babe, huwag kang kabahan. Nandito lang ako sa tabi mo. Sabi ni Lerwick habang hawak ang kamay kong nanlalamig. Ate Sofia, sino to? Tanong ni Steve dahil siya lang nasa sala. Steve, nasan si mama at papa? Tanong ko.
Nasa kusina, tatawagin ko na ba? Tanong ni Steve. Oo, sagot ko. Tumango si Steve at pumasok sa kusina. Kami naman ni Lerwick ay naupo sa bangko. Ilang sandali pa'y lumabas na muli sa kusina sila mama at papa. Nasa likod ng mga ito si Kuya Sandro. Lahat sila'y nakatingin kay Lerwick. Sinong lalaking to, Sophia? Tanong ni Papa. Papa, si Lerwick po. Boyfriend ko. Sagot ko. Ano? Gulat nilang tanong. Hiwalayan mong lalaking yan, Sophia. Sabat ni Kuya Sandro. Ayoko. Hindi ko gagawin na sinasabi mo, Kuya. Mahal ko si Lerwick at hindi ko siya hihiwalayan. At saka ano bang problema niyo kay Lerwick? Tanong ko. Dahil inagaw niya ang girlfriend ko noon. Playboy ang lalaking yan, Sophia. Baka saktan ka lang yan. Sagot ni Kuya Sandro. Teka, nagka-girlfriend ka noon? Bakit hindi ko alam? Akala ko ba bakla ka? Naguguluhan niyang tanong. Shh! Magseryoso ka nga, Sophia. Saway ni Mama, kaya't napasimangot na lang ako. Nakikiusap ako, Sophia. Pakasalan mo ng kahit na sinong lalaki. Wag lang yan si Lerwick. Baka saktan ka lang yan. Sikat ang lalaking yan sa mga kababaihan. Sabi ni Kuya Sandro. Kuya, hindi ko nga gagawin ang gusto mo. Alam ko na mahal ako ni Lerwick at hindi ko siya hihiwalayan. Pagdatanggol ko kay Lerwick. Bro, hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala akong inaagaw na babae. Sabat naman ni Lerwick. Wag mo nga akong binobro-bro dahil hindi naman tayo magkapatid. At totoong sinasabi ko na inagaw mong girlfriend ko. Nagpa-check up lang naman siya sa'yo noon dahil may problema siya sa kanyang private part. Pero bigla na lang niya akong hiniwalayan dahil may nagugustuhan na raw siyang iba. Sinundan ko siya at nalaman ko na pabalik-balik pala siya sa klinik mo. Mahal na mahal ko yung girlfriend ko na yun. Pero nang dahil sa'yo iniwan niya ako. Marami na rin akong nababalitaan na hindi maganda sa'yo kaya't hindi ako makapapayag na magkatuluyan kayo ng kapatid ko. Dahil alam kong sasaktan mo lang siya. Paliwanag ni Kuya Sandro. Narinig mo na ang sinabi ng Kuya Sandro mo, Sophia. Kung ganito ang reputasyon ng lalaking yan, nararapat lang na hiwalayan mo siya. Sabat ni Papa. Papa! Sigaw ko. Huwag mong pinagtataasan ng boses ang papa mo, ha? Sophia, pumasok ka na sa kwarto mo at huwag ka nang makikipagkita sa lalaking ito. Putulin niyo ng ugnayan niyo sa isa't isa. Paalala ni Mama. Hindi ako makapaniwalang tumingin sa kanilang lahat. Hindi pa naman nila tuluyang nakikilala si Lerwick, kaya't hindi nila ito dapat na hinuhusgahan kaagad. Pero hindi niyo pa naman po siya kilala. Bulong ko. Babe, hayaan mo na lang muna, okay? Ako na lang makikipag-usap sa kanila. Sabi ni Lerwick. Umiiyak akong tumingin kay Lerwick. Nakangiti siya sa akin pero kita ko sa kanyang mga mata ang lungkot. Sophia, pumasok ka na sa kwarto mo. Sigaw ni Papa. Mas lalo akong napaluha dahil sa sigaw ni Papa. Ito ang unang beses na sinigawan ako ni Papa kaya wala akong nagawa kung hindi ang pumasok. Ilang araw ang lumipas pero hindi pa rin ako lumalabas ng kwarto. Pinagbabawalan nila akong lumabas kaya't hindi ako nakakapasok sa trabaho. Nagpasa pala sila ng sick leave ko. Gusto kong magalit dahil sa ginagawa nila sa akin dahil hindi naman ako bata para pagbawalan nila sa ganitong klase ng relasyon. Hindi ka ba talaga kakain, Sophia? Ilang araw ka ng ganyan Halos isang beses ka lang kumain sa isang araw. Dahil lang sa lalaking yun, papatayin mo ng sarili mo? Sermon ni Kuya Sandro. Umalis ka na nga sa kwarto ko, Kuya. Iirita ako sa'yo. Pagtataray ko. Kuya mo ako kaya't igalang mo ako, Sophia. Di na tama yung ginagawa mo. Bakit ba ayaw nyo kay Lerwick, Kuya? Kilala ko siya't imposible na lokohin niya ako. Makinig ka sa amin dahil alam namin kung anong makakabuti sa'yo. Pero hindi na ako bata. Dapat hindi nyo na ako pinakikialaman sa gusto ko. Gusto lang namin na nasa mabuting kalagayan ka sa pagtanda mo, Sophia. Hindi mo ba talaga kaya maintindihan yun? Magsasalita na sana ako ngunit nagulat na lang ako nang may biglang sumigaw sa labas ng bahay. Sumilip ako doon at doon ko nakita si Lerwick na halatang laseng. May hawak pa nga itong bote ng alak. Lintik na yan. Ba't narito na naman ang lalaking yan? Galit na tanong ni Kuya.
Palagi siyang pumupunta rito? Tanong ko. Tss, diyan ka lang. Huwag kang lalabas ang kwarto mo ah. Inirapan ko si Kuya Sandro at muling sumilip sa bintana. Gusto kong yakapin si Lerwick ngayon. Nakakaawa kasing itsura niya. At isa pa ay miss na miss ko na rin siya. Gusto ko na ulit siyang makasama. Please, ilabas niyo si Sofia. Baka tuluyan na akong mabaliw kapag hindi ko pa siya nakita. Hindi ko naman siya sasaktan dahil mahal na mahal ko siya. Sigaw ni Lerwick. Umalis ka na rito dahil wala kang mapapala rito. Ginugulo mo lang kami. Sabi ni Kuya Sandro. Madilim ang langit at mukhang uulan pa. Nasa labas din sila mama at papa. Pinipilit nilang itaboy si Lerwick ngunit hindi naman natitinig si Lerwick. Please, bigyan niyo naman ako ng pagkakataon patunayan ng sarili ko kay Sofia. Wala ho akong intensyon na saktan siya dahil mahal na mahal ko siya. Ano ho bang dapat kong gawin para payagan yung relasyon namin? Tanong ni Lerwick. Wala kang dapat na patunayan sa amin dahil wala ka namang mapapala. Humanap ka na lang ng ibang babae. Sagot ni Papa. Sir, hindi ko na po kayang maghanap ng iba dahil tanging si Sofia lang po ang gusto ko. Pamimilit ni Lerwick. Bahala ka riyan. Sinabihan ka na namin. Sabi ni Mama. Pumasok na silang lahat sa loob at naiwan si Lerwick sa labas. Ilang sandali pa'y bumuhos ng malakas na ulan. Wala na akong makita sa labas dahil nababalutan na yon ng malalaking patak ng ulan. Sana ayos ka lang, Lerwick. Bulong ko. Hindi na ako nakatiis. Lumabas ako ng kwarto at naabutan ko silang lahat sa sala na para bang may tinitignan sa labas. Ang tigas ng ulo? Sabi ni Mama pero nakangiti siya. Siguro nga mahal niya talaga ang kapatid mo. Sabi naman ni Papa. Tss, hindi pa rin ako naniniwala sa kanya. Baka saktan niya lang si Sofia. Sabi naman ni Kuya Sandro. Kuya, hindi pa ba sapat lahat ng ginawa ni Kuya Lerwick sa atin? Halos araw-araw na nga natin siyang pinahihirapan At hindi yun alam ni Ate Sofia. Sa nakikita ko, mukhang mahal niya talaga si ate. Hindi ka ba naaawa sa kalagayan niya? Tanong ni Steve. Anong sinasabi niyo? Tumingin ako sa labas at doon ko nakita si Lerwick na nakaluhod sa ilalim ng ulan. Lerwick! Sigaw ko. Umiiyak akong tumingin sa kanilang lahat. Mama, Papa, hayaan niyo na po kami ni Lerwick. Pagmamakaawa ko. Go anak, sige na. Tulungan mo na si Lerwick at baka kung ano pang mangyari sa kanya. Sabi ni Mama. Tumango ako bago kumuha ng payong. Sumugod ako sa malakas na ulan at hinarap si Lerwick. Unti-unti siyang tumingin sa akin at malungkot na tumingin sa akin. Halata sa kanyang mukha na nilalamig na siya. Babe, anong ginagawa mo rito? Pumasok na sa loob at baka magkasakit ka pa. Baka mas lalo silang magalit sa akin kapag nagkasakit ka. Sabi ni Lerwick. Pumasok na tayo sa loob, Lerwick. Baka magkasakit ka rin Sabi ko. Tinulungan ko siyang tumayo at sabay kaming pumasok sa loob ng bahay. Inabutan kami ni Steve ng tuwalya kaya't agad akong nagpunas ng sarili. Ganon din ang ginawa ni Lerwick. Iho, pumapayag na kami sa relasyon ninyong dalawa ni Sofia. Napatunayan mo ng sarili mo sa amin. Talaga namang mahal mo nga si Sofia. Sabi ni Mama. Talaga ho? Hindi makapaniwalang tanong ni Lerwick. Kita namin na seryoso ka kay Sofia pero nagdadalawang isip kami dahil sa sinabi ni Sandro. Siyempre naman bilang mga magulang ni Sofia gusto lang namin na malagay siya sa mabuting kamay. Isa pa nag-iisa kasi namin siyang anak na babae. Hindi naman habang buhay na makakasama niya kami kaya gusto namin na sa matinong lalaki siya mapupunta. Sabi ni Papa. Magtiwala po kayo sa akin sir. Hindi ko po sasaktan si Sofia dahil mahal na mahal ko po siya. Sabi ni Lerwick. O sige na iho. Pumapayag na kami sa relasyon ninyong dalawa. Sabi ni Mama. Babantayan pa rin kita Lerwick Kapag umiyak ang kapatid ko ng dahil sa'yo, alam mo na mangyayari sa'yo. Pagbabanta ni Kuya Sandro. Napangiti ako dahil sa sinabi nilang lahat. Lumapit ako sa kanila at niyakap.
Akala ko'y mahihirapan pa ako sa kanilang lahat na mapapayag sa relasyon naming dalawa ni Lerwick. Yun pala, kailangan lang ni Lerwick na magpaulan para lang payagan kami. Maraming salamat po. Bulong ko sa kanilang lahat. Maging masaya ka sana anak. O sige na, pumasok na kayo sa kwarto at nang makapagbihis na itong si Lerwick. Baka lagnatin pa siya. Sabi ni Mama. Tumingin ako kay Kuya Sandro at ngumiti lang siya sa akin bago hinimas ang ulo ko. Ganon din naman ang ginawa ni Papa at ni Steve. Matapos ko silang yakapin ay hinila ko na si Lerwick papunta sa kwarto ko. Lumabas ako saglit para manghiram ng damit ni Kuya Sandro. Pagpasensyahan mo na itong damit ni Kuya. Mas malaki ka kasi sa kanya at ito lang ang pinakamalaki niyang damit. Sabi ko't inabot sa kanya ang damit. Thank you babe, sabi niya. At biglang naghubad ng damit sa harapan ko. Hoy! Ano ba? Bakit dito ka naghubad? May CR naman ah. Sabi ko habang nakatalikod. Come on babe, makikita mo rin naman to kapag kinasal na tayong dalawa. Kaya huwag ka nang tumalikod. Natatawang sabi ni Lerwick. Yun na nga hindi pa naman tayo kasal. Sabi ko. O di magpakasal na tayong dalawa. Sabi ni Lerwick. Hinila niya ang aking kamay at iniharap sa kanya. Nagulat ako nang makita siyang nakaluhod sa aking harapan. May hawak siyang singsing. Lerwick, alam kong nabibilisan ka sa mga nangyayari sa atin pero sigurado na ako sa iyo babe. Alam kong ikaw na ang babaeng para sa akin. Noong mga panahong hindi tayo magkasama ay natakot ako kasi baka hindi tayo magkatuluyan. Kaya pinangako ko sa sarili ko na kapag pumayag ng pamilya mo sa relasyon natin, ay pakakasalan na kagad kita. Sofia, narito ako sa iyong harapan. Hinihingi ko ang sagot mo dahil gusto kong maging mag-asawa na tayong dalawa. Mahal na mahal kita, Sofia. Will you marry me? Tanong ni Lerwick. Oo, sagot ko. Ngumiti si Lerwick at isinuot sa akin ng singsing. Nang masuot niya yun ay tumayo siya at hinalikan ako sa labi. I love you, bulong niya. I love you too, sagot ko. Alam kong mabilis ang lahat ng nangyayari sa aming dalawa ni Lerwick, pero sigurado na rin naman ako sa kanya. Napatunayan niya ng sarili niya hindi lang sa akin, kung hindi pati na rin sa pamilya ko. Sigurado na rin ako sa kanya at siya na rin ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Wakas.